Ilang mga motorsiklo sa bansa ang talagang kinabibiliban ng marami dahil sa taglay na lakas ng makina at kahusayan sa kalsada na kahit maliliit na displacement lang ay kayang sumibak ng mga malalaking makina na karamihan ay pang-express pa nga. Kaya na lamang ng 6 na motorsiklo na ating tatalakayin ngayon. Ang mga underbone segment na hindi lang sa palakasan, pagandahan kundi pati sa pagiging advanced at modernong mga katangian na meron ng mga ito. Mas siguradong magugustuhan mo, lalo na ang kabuuang mga presyo nito. Pero bago yun, syempre kung bago ka pa lamang po dito sa aking channel, baka naman kaibigan po yung maklik ang subscribe button pati na ang notification bell para naman ma-update ka palagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Number 1. Honda Supra GT-R 150. Ang Honda Supra GT-R 150 ay isang sport-oriented at kabilang sa underbone segment na motorsiklo ng Honda na biniyayaan ng magandang itsura at mahusay na pagganap sa kalsada. Inilabas ito sa Philippine market noong November 2019 at ang two-wheeler bike na ito ay ginawang available sa isang variant lang na nagre-retail sa halagang 106,900 pesos. Pinapagana ito ng isang 150 cubic centimeter displacement capacity, naka single cylinder, 4-stroke dual overhead camshaft at naka 4 valves engine. At may cooling system na liquid cooled type, kaya talagang mapapakinabangan kahit pa sa mahahabang biyahe. Hindi rin may isasantabi ang pagiging malakas nito sa takbuhan, dala ang isang manual transmission na may 6-speed gear shifting na kayang gumawa ng maximum output na 15.4 horsepower sa kada 9,000 RPM at 13.6 Nm ng torque naman sa kada 6,500 RPM. Ang modelong ito ay tumatakbo sa bilis na 130 km/h. Meron itong isang klase ng features sa makina na tumutulong para mapatipid ang pagkonsumo ng gasolina na tinatawag na PGM-FI o Program Fuel Injected. Sa 4.5 liter na fuel na capacity nito ay kayang libutin ng buong kamay nila ng hanggang sa 2 beses dahil kaya nitong kumonsumo ng 45 to 50 km per liter. Itong underbone na motor ay nilagyan din ng mga modernong katangian maging pati sa external. Bukod sa pormahan nitong nakakawaw na aerodynamic, ang mga ilaw pati nito ay mga naka-LED type na. Gaya ng headlamp, tail lamp na nagbibigay naman ng magandang visibility sa madidilim na kondisyon. Meron din itong digital meter panel gauge na nagbibigay ng readout sa rider tungkol sa pagpapaandar. Kasama ang orasan, fuel gauge, mga indicator at marami pa. Pagdating naman sa suspensions nito, ito ay ginamitan ng telescopic fork sa front at swing arm with center monoshock naman sa rear. Ang mga gulong nito ay naka-tubeless na rin, bagay na nagpapagang sa biyahe dahil hindi basta-bastang napaplat. May kabuang sukat na 90/80R17 sa front at 120/70R70 naman sa rear. Pagdating sa safety measure, nilagyan nito ng parehong makakapit na disc brake sa front and rear, 2 caliper piston at mga maaasahang brake lever at brake pedal. Pagdating naman sa dimension, may seating height ito na 786 mm, kayang upuan ng hanggang sa 5'3" ang height at tumitimbang ng 121 kg. Ang ground clearance nitong motor ay umaabot naman ng 150 mm at nagkakahalaga ang kabuuang presyo nitong Honda Supra GT-R 150 sa kasalukuyan ng 106,900 pesos dito sa bansa. Number 2. Yamaha Sniper 155. Matapos markahan ng 10 taon itong pamamayagpag sa bansa noong 2020, inilabas ang bagong Yamaha Sniper 155 na nagpapakita ng pagiging sporty kasama ang matatalim na disenyo nito at kabuuang performance na may kasamang modernong katangian. Ang Yamaha Sniper ay kilala din sa pagiging mabilis nito na ginagamit sa parehong karera at kalye. Ito ay isang alamat sa mata ng marami sa kategoryang underbone motorcycle sa lokal na merkado ng Pilipinas. Ang commuter bike na ito ay ginawang available sa 2 variant. Ang standard na nagkakahalaga ng 121,200 at ang R version na variant ito na nagkakahalaga naman ng 129,900 pesos. Maaaring i-personalize ang Yamaha Sniper 155 sa pamamagitan ng malawak na hanay ng mga pagpipilian sa kulay nito, kabilang ang Black Raven, Racing Blue, Gold at Gray. At balibalita na rin ang paglabas ng isa pang makabagong bersyon nito na nilagyan na ng mga bagong teknolohiya sa kaligtasan at mga access na connectivity gaya ng Y-Connect system.
Pinapagana ito ng 155 cubic centimeter displacement capacity, naka single cylinder 4-stroke, single overhead camshaft, naka 4 valves engine na ginamitan ito ng liquid cooled na cooling system. At fuel injected type na fuel supply system. Meron din itong kasamang assist and slippery para sa pagpapagaang ng pagmamaneho lalo na sa paggamit ng clutch lever. Ito ay may manual transmission at 6-speed variable gear shifting na kaya gumawa ng 17.8 horsepower sa kada 9,500 RPM at 14.4 Nm ng torque naman sa kada 8,000 RPM. Kaya nitong tumakbo sa bilis ng 135 to 140 km/h. May fuel tank capacity din ito na 5.4 liters at matipid na rin naman kumonsumo ng fuel na umaabot naman sa 45 km per liter. Nakakuha ang commuter na ito ng dissenting dami ng mga features na kinabibilangan ng mga pangunahing gamit gaya ng LED headlamp, tail lamp at indicator lights para sa dagdag na stash ng estilo at liwanag lalo na sa oras ng gabi. Dagdag pa dyan, nakakuha din ito ng modernong digital meter panel gauge na nagbibigay ng malinaw na impormasyon tungkol sa konsumo, oras, milyahe at RPM nito. Meron na rin itong kasamang USB port charging system na kung saan pwede ka na rin mag-charge sa motor na ito. Meron itong ignition na keyless entry at isang manual key na may kasamang shutter lock for security. Ito ay may matitibay ding suspensions na tumutulong sa komportabling pagsakay. Ang front suspensions ay ginamitan ng telescopic habang naka-center monoshock naman ang rear suspension nito. Ang parehong mga gulong ay nagbibigay ng maayos at balanseng pag-andar sa kalsada dahil sa pagiging malagkit at makakapit nito. Naka-tubeless na rin at alloy na mags na may kabuuang sukat sa front na 90/80 R17 at 120/70 naman sa rear. Ito ay may makakapit ding brakes na parehong naka-disc sa harap at likod. Ang seating height nitong motor ay nasa 795mm at kayang upuan ng hanggang sa 5'4" ang height. At habang 150mm naman ang ground clearance para sa malulubak at matutubig na lugar. At ito ay may kabuuang timbang na 121 kg at nagkakahalaga ang kabuuang presyo nito ng 129,900 pesos dito sa bansa. Number 3, SYM BF3i 180. Isang masaganang motor na ginawa ng SYM brand mula sa Taiwan manufacturer. Ang isa rin sa kabibiliban mo pagdating sa pormahan, mabilis na arangkada at kasaganahan sa mga teknolohikal na katangian. Inilabas ito sa Philippine market na may isang klaseng variant na pagpipilian at may retail price na 127,900 pesos. Ang paglabas ng SYM BF3i sa Philippine market ay talagang kinabiliban ng marami dahil sa mga bali-balita na ito na raw ang susunod na magiging hari ng underbone category dito sa bansa. At itong SYM BF3i ay ang kauna-unahan ring underbone sa Pilipinas na nagkaroon ng ABS o anti-lock braking system para maging ligtas ang paggamit ng brakes sa mga biglang pagpipreno nito. Ito ay pinapagana ng isang malakas na makina na 185cc na displacement capacity. Naka single cylinder 4-stroke 4 valves na nakakonekta sa isang fuel supply na injected. Isang underbone na may pinakamatipid kumonsumo ng gasolina dahil kaya nitong umubos ng 1 litro sa loob ng 55.6 km na layo ng tinakbo. Ginamitan din ito ng isang manual na transmission na naka 6-speed na gear shifting at kaya mag-produce ng maximum output na 19.8 horsepower sa kada 10,000 RPM. At gumagawa ng bilis na umaabot ng 145 km/h. Magagamit sa long ride at sa kahit saang ride. Nilagyan ng mga matitibay na suspensions gaya ng telescopic fork sa front at center monoshock sa rear. Makakapit na braking system na parehong naka-disc type sa front at rear. Pati ang mga gulong nito na nagbibigay ng maayos na balanse sa kalsada dahil sa pagiging makakapit at matitibay na meron ito. Ang kabuuang sukat nito ay 17, naka-tubeless at alloy na rin. Pagdating naman sa ilan pang mga bagay, nakakuha rin ito ng maliliwanag na ilaw, isang projector type na headlamp at tail lamp na naka-bulb type pa. May instrument panel na combination ng analog at digital display. Nakikita ang importanteng mensahe tungkol sa mga pagpapaandar dito sa motor na may kasamang digital clock, mga indicator at sign o signal na lumalabas dito. Meron din itong malaking fuel tank capacity na naglalaman ng 6.5 liters. Kaya malayo-layo na rin ang mararating mo niyan.
Para naman sa security features, ginamitan ng manual key ignition na may kasamang shutter lock system. Itong SYM ay tumitimbang ng 128 kg at may kabuuang ground clearance size na 160 mm. May seating height ito na 185 mm at kayang upuan ng hanggang sa 5'3" ang height. Dito sa bansa, ang kasalukuyang presyo nito ay umaabot ng 127,900 pesos. Number 4, Honda Winner X150. Isang pangkaragdagang modelo ng Honda na dinala sa Pilipinas nitong nakarang buwan, ang bagong underbone na nagpalakas ng imahe ng brand sa underbone segment at nagpasabik sa maraming mamamayan na nagnanais na magkaroon ng isang bagong motor na gaya nito. Ang Honda Winner X ang isa ngayon sa hinahangaang modelo bilang isang manual na motorsiklo na may natatanging disenyo at kasanayan sa paligsahan. Naglalaman ng modernong mga katangian at isang bagong kalidad ng makina. Nilabas ito sa Philippine market na may tatlong klaseng pagpipiliang variant. Ang standard variant na nagkakahalaga ng 123,900 pesos. Ang ABS Premium na nagkakahalaga naman ng 129,900 pesos. At ang ABS Racing na may kabuuang presyo naman na 131,900 pesos. Ito ay pare-parehong mga nakakilis ignition system na rin at may design na sporty. Ang mga nagpapaganda palalo sa aerodynamic ay ang matatalas na edges ng mga pairings at garnish na nakakabit dito. Pinapagana itong motor ng 150 cubic centimeter displacement capacity, naka single cylinder, 4-stroke dual overhead camshaft at naka 4 valves na makina. Ginamitan din ito ng PGM-FI o Program Fuel Injected Type na siyang tumutulong mapatipid ang konsumo nito sa gasolina at maisaayos ang bilis na nagagawa nito sa kalsada. Naka-liquid cooled type naman ang cooling system para sa mahabang biyahe at isang manual transmission na may 6-speed gear shifting. Nagmagawa ng 15.5 horsepower sa kada 9,000 RPM at 13.5 Nm ng torque naman sa kada 7,000 RPM. Ang bilis nitong motor ay umaabot ng 130 to 135 km/h. Bagamat hindi pa gaanong nasubukan ng marami, ay nakakamangha na rin lalo pat nagkaroon ito ng isang fuel tank capacity na 4.5 liters at kumukonsumo ng 52.3 km/liter. Pagdating sa pagpapatibay ng imahe, ginamitan ito ng mga dekalidad na klase ng suspension mula sa brand, na isang telescopic fork sa front at swing arm with center monoshock naman sa rear. Kasamang makakapit na brake na naka-disc type na rin pati sa likurang bahagi. Meron din itong tinatawag na assist and slippery na nagpapalambot sa lever at nagpapadali ng bawat shifting. Ang mga gulong nito ay may sukat na 17-inch at mga naka-tubeless na rin. Pagdating sa iba pang bagay, kaya naman hinanga ng marami kahit kakalapag pa lamang sa Philippine market dahil sa pagkakaroon din ito ng maraming modernong katangian mula sa loob at labas. Ang mga ilaw nito na naka-LED type, headlamp at tail lamp at mga indicator light. Meron itong isang digital instrument meter panel gauge na nagbibigay ng malinaw na impormasyon tungkol sa mga pagmamaneho at may kasama na rin itong idling stop system na nagko-contribute sa pagtitipid nito kumonsumo ng gasolina. At bukod pa dyan, may mga safety features din ito na lubhang kakailanganin natin sa oras ng emergency, gaya ng ABS o anti-lock braking system na nag-a-unlock sa mahigpit na kapit ng brake kapag bigla mo itong naggamit sa hindi naasang pagkakataon. Sinamahan din ito ng bank angle sensor na para naman sa mga biglaang pakurbada o bigla mong maibabank sa mga palikong kalsada na tumutulong sa maayos at ligtas na pagbabank nito. Bukod pa dyan, meron na rin itong USB port charging system para saksakan ng mga lobat na gadget. Naka-smart key ignition na may kasamang answer back key system at anti-theft alarm. Meron itong ground clearance size na 151mm at seating height na 795mm. Tumitimbang itong motor ng kabuuang bigat na 122 kg. Ang kabuuang presyo nito ay umaabot ng hanggang sa 131,000 sa pinakamahal na variant nito. Number 5, Suzuki Raider 150. Ipinagmamalaki ng Suzuki Motor Philippines ang Raider R150 motorcycle bilang isang hari ng commuter bike segment sa larangan ng pabilisan, di matatawarang lakas
at ito ay isa ring very popular na pinakamabentang motorsiklo sa kasaysayan. Nagtala ito ng 1,500 units sold sa taon kung saan ito unang inilabas. Sumikat ang motor hindi lamang sa pagiging mabilis nito kundi pati sa pagkakaroon ng kaakit-akit na forma at katangian, lalo na sa mga rider na sumasabak sa mabilisang biyahe, karera ng mga motor racing. Ang two-wheeler bike na ito ay nagkaroon din ng mga kapatid o bersyon na kung saan ipinamahagi ang DNA ng pagiging malakas at ilan sa signature design, mala sporty segment kumbaga. Mga small brother na si Raider J115 at Suzuki Raider 125. Nakalaunan ay tinigil din. Kaya naman sa pag-usbong palalo ng teknolohiya ay mas pinaigting ng Japanese manufacturer brand ang pagpapalago sa motor na ito. Ginawang mas kaakit-akit sa mata ng marami dahil sa ilang bagong mga specs, design, features na naidagdag sa pagkakataong ito. Ang paglabas ng Suzuki Raider 150 Fi version na kapatid nito. Kaya naman, nagkaroon ng opsyon o dalawang klase itong Raider 150. Isang naka-Fi version at itong naka-carb type pa. Bagamat madalang na lamang ang stock nito sa kada kasa dahil sa patuloy pa ring tinatangkilik, ang motor na ito ay hindi pa rin nawawala sa listahan ng pinakamabilis na 150cc sa bansa. Pinapagana ito ng 148 cubic centimeter displacement capacity, naka-single cylinder, 4-stroke, 4 valves at naka-dual overhead camshaft at may fuel supply na carburetor pa. Bagamat ganun ay hindi naging hadlang sa marami para mas tangkilikin pa rin. Meron din itong transmission na manual at naka 6-speed na gumagawa ng 15.4 horsepower sa kada 9,500 RPM at 12.4 Nm ng torque naman sa kada 8,500 RPM. Ang average top speed nitong motor ay umaabot ng 140 km/h pero depende yan sa magdadala nito. Mas malaki din sa Fi version ng fuel tank nito na 4.9 liters. Kayang umubos ng 1 litro sa loob ng 49 km hanggang sa 50 km. Itong motor ay may mga ilaw na naka-bulb type pa mula sa harap at likurang bahagi. Ginagamitan din ito ng subok na suspensions kahit sa malulubak na kondisyon. Naka-telescopic fork sa front habang swing arm, monocenter shock absorber naman sa rear. Ang mga brake nito ay parehong naka-disc type kaya ang stopping force ay maaasahan na rin. Simple lang ang mga features na naka-analog type pa rin ang instrument panel at manipis na body figure. May kabuang sukat ang gulong nito sa front na 70x90R17 at rear tire size na 80x90R17. May seating height ito na 764mm at ground clearance size na 140mm. Tumitimbang ito sa bigat na 106 kg at nagkakahalaga ang kabuang presyo nito na 106,900 pesos sa kasalukuyan. Number 6. Suzuki Raider R150 Fi. Sinasabi ng Suzuki Motorcycle Philippines na ang Raider R150 Fi ang pinakamalakas na 150cc na motorsiklo sa bansa. Minana ang power output at ilang mga specs ng makina mula sa mga teknolohiyang binuo ng brand para sa mga bike nito na inilalaban sa MotoGP o yung mga pangkarerang motor. Ang bersyon na ito ng Underbone King ay inilabas ng Japanese manufacturer dahil sa malakas na bentahe nito sa masa noong 2019 at pinapagana ng isang fuel-injected type na engine na may displacement capacity na 148cc, single cylinder, per stroke at dual overhead camshaft na makina. Ang cooling system nito ay liquid-cooled na maliban dyan, ito ay may pinakamalakas ding maximum output na nagagawa sa pamamagitan ng 6-speed manual transmission nito. Ay gumagawa ng 18.2 horsepower sa kada 10,000 RPM at 13.8 Nm ng torque naman sa kada 8,500 RPM. Ang bilis nitong motor ay talagang kinabiliban ng marami na may average top speed na 135 km/h. Kaya magpahanggang ngayon ito pa rin ang pinaka-best seller na motorsiklong manual ng Suzuki. Maliban dyan, ito rin ang pinakamagandang gamitin kung mas gusto mo ng manual motor. Yung tipong sulit at napaka-reliable. Manipis ang body at madaling dalhin. May katipiran din sa fuel consumption. Katunayan nga ang 4 liters na fuel tank nito ay kumukonsumo ng 50 km o mas higit pa sa 1 litro ng gasolina. Bukod pa dyan, itong motorsiklo ay ginamitan din ng matitibay na suspensions
Naka-telescopic fork sa front at center monoshock absorber naman sa rear. Ang bawat sukat ng mga gulong nito sa front ay may 70 by 90 or 17 habang ang rear tire size naman nito ay 80 by 90 or 17 at naka-tubeless tires na rin. Para naman sa safety measure, ang mga brakes nito ay parehong naka-disc sa front and rear. Kasama sa mga features din nitong motor ang mga ilaw na nagbibigay liwanag para sa madidilim na kondisyon at maging sa mga kasabayan na rin. Ang headlamp nito na LED type ay sinamahan ng mga turn signal lamps, tail lamp na naka-bad type. Meron din itong digital na instrument meter panel na nagbibigay impormasyon sa driver habang ginagamit ang motor. Meron itong ilaw para kahit sa araw at gabi ay makikita pa rin ang mga notification sign na lumalabas dito. Pagdating naman sa ignition system, may shutter lock na rin ito for security. Kasamang engine check warning na nagpapaalala sa kalagayan ng makina kung dapat na bang dalhin sa service center. May starting procedure na kick and electric at may kabuuang sukat ito pagdating sa seat height na 765mm. Ang ground clearance nito ay 150mm at may kabuuang bigat na 109kg. Nagkakahalaga ang kabuuang presyo nito ng 119,900 pesos.